Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 33 to 35 sa manga series ng Gachakuta. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Ang naging aksyon nga ni Delmon ay talagang ikinabiglang masilayan nitong grupo ng mga janitors at naguguluhang natanong nga siya ni Rudo kung bakit niya iyon ginawa dito kay Engine. Subalit tila ba wala nga ito sa katinuan kung kaya't agaran niyang natanong etong si Amo kung ano ang kanyang ginawa para magkaganoon etong si Delmon. Gayon din, hindi ba't isa rin di umanong 3 hours ang simbolo na nakaukit sa kanyang bota, kaya't malamang ay isa rin siyang giver kasabay ng galit na pagtatanong kung sino nga daw ba talaga etong babaeng nasa kanilang harapan. Ngunit wala nga itong pake sa kanyang naging payag at katanungan, at muli lamang inulit ang kanyang kagustuhang malaman kung anong klase ng tao ang tipo nitong ating pangunahing tauhan. Hindi na nga alam nitong grupo ni Naruto kung ano ang kanilang magiging reaksyon matapos ang naging kataga nitong si Amo. Nakapa nga ipinagtaka din ang katahimikan nilang lahat. Paglalahad nga nitong batang babae na ang malaman ang hilig ng bawat isa ay isa sa mahalagang susi upang magkaroon ng isang maayos na ugnayan. Gayon din, ang pagbabahagi nga raw ng mga mahalagang impormasyon sa ibang tao ay lubos na nakakatuwang pakinggan, lalo na't para sa kaniya ay sila nga daw ang matagal na niyang mga bisitang hinihintay. Gayon din binigyang diin na ang lahat ng mga taong ayaw sa kanya at KJ ay dapat lamang patahimikin ng tuluyan. Ngunit do'y nanindigan na rin etong si Zanka na wala silang planong makipaglaro sa isang baliw na kagaya niya. Bagamat wala nga daw siyang ideya kung papaano niya nagawang gamitin etong si Delmon para sa kanyang personal na interes. Subalit ang gawin ang ganitong aksyon lalo na kay Engine ay isa sa mga bagay na hindi niya mapapalagpas. Wala nga daw siyang pake kung ayaw niyang pag-usapan ang tungkol sa kanilang pakay. Ngunit kung magiging panganib nga raw siya sa kanila, ay hindi siya magdadalawang isip na siya ay paslangin. Sa kaniyang mga narinig ay hindi na nga napigilan nitong si Amo na mapaluha, at agad na inakusahang napakasakit nga daw magsalita nitong si Boy Baston, at lubos niya itong dinamdam. Do'y naglabas nga ito ng nakababahalang aura habang isinasaad na wala na siyang inaasahang anumang magandang interaksyon na magmumula sa kanila. Nauunawaan nga nitong si Zanka na sarado talaga ang utak nitong si Amo at tanging ang mga bagay na interesante para sa kanya ang siyang nais niya lamang marinig. Subalit do'y agad naman niyang nadama ang masamang intensyong nagmumula dito kay Delmon at mabuti na nga lamang nagawa niya itong maiwasan bago pa man mahuli ang lahat. Napasigaw na nga lamang etong si Boy Baston para kay Delmon habang binibigyang diin na sila nga daw ay magkakampi. Ngunit malakas naman siyang sinagot nito na wala siyang paki maging sila man ay magkaibigan. Talo-talo na nga daw sila oras na kaniyang sinaktan ang damdamin ng babaeng napakahalaga para sa kanya at hindi niya sila mapapatawad buhat ng siya nga raw ang kanyang pinakarason kung bakit siya lumalaban, kasabay ng pagprotekta dito sa natutuwang si Amo. Hindi nga makapaniwala etong si Tamsi sa mga katagang binibitawan ng kanyang kaibigan na para nga sa kaniya ay puno ng sinseridad ang pahayag nitong si Delmon buhat ng matagal na silang magkasama. Do'y natawa na nga lamang sa kanila etong si Amo at aniya ay mukhang hindi pa nila lubos na uunawaan ang mga nangyayari. Lumapit nga ito kay Delmon at nawikang matagal na nga daw itong kaniyang isang tagahanga. Lalo nga itong ikinabigla ni Naruto, subalit binigyang diin naman itong si Tamsi na imposible iyon sapagkat wala sa pagkatao nitong si Delmon na traidorin ang kanyang mga kaibigan, lalo na't para sa isang baliw na kagaya niya. Natawa na nga lamang etong si Amo sa kanyang mga narinig at binigyang diin na para sa kanyang kapakanan ay magagawa nitong si Delmon na traidorin silang lahat ng ganun lamang kadali at walang anumang pag-aalinlangan. Nagsimula na nga itong i-activate ang kanyang Jinky na likha sa isang hose nozzle at tuluyan itong nagbagong anyo na tinawag niyang Great Dumbbell. Ayon pa nga kay Tamsi na tinahak lamang nila ang lugar na ito na tanging ang mangalap ng impormasyon ang pinakalayunin. Subalit sa ngayon nga daw ay nalalagay na sila sa isang napakadelikadong sitwasyon buhat sa hindi malamang kaparaan ng ginagamit nitong si Amo para sa kanilang kasamahan. Eto nga si Rudo ay nagsimula na ring sisihin ang kanyang sarili na dahil nga sa kanyang personal na interes ay muli na naman silang mapapalaban. Pagkatapos ay bigla na nga lamang siyang nakarinig ng tinig na ibinubunton ang lahat ng mga nangyayari dahil lamang sa kanya. Gayon din ang mga dating kataga ng pangahamak na binibitawan para sa binata. Samantalang ipinahayag naman itong si Amo na para sa kaalaman ng lahat ay mayroon pang isang tagahanga na kasalukuyan nilang kasamahan. Kasabay ng pagtingin nga kay Rudo at isinaad na oras na ipinagpatuloy pa nitong mga janitors ang pagiging KJ ay posibleng malagay sa isang di magandang estado etong ating pangunahing tauhan mga master.
Nagsimula na nga itong binata na mag-hallucinate kung saan ay kaniyang nakita ang mga taong unang nag-akusa sa kaniya hinggil sa pagpaslang kay Recto. Pinagpapawisan nga siya ng gusto habang naguguluhan kung papaano naroroon etong mga tinatawag nilang disciples. Kinapitan nga siya ng isa sa mga ito habang ang totoong nasa kanyang harapan ay walang iba kundi si Tamsi na literal ngang nauurat sapagkat bakit nga daw sa mga oras pang iyon nagsimulang mawala sa sarili etong si Rudo. Lalo na't inaatake sila nitong si Delmon gamit ang kanyang jinky na Great Dumbbell. Maswerte na nga lamang sila at nagawa nilang makaiwas sa tamang oras mula sa mapaminsalang pag-ataking patungo sa kanila. Ayon pa nga kay Tamsi na ang kapangyarihan nitong kanyang kaibigan ay likas sa kanyang nakaraan na puno ng pagnanais na palakihin ang mga halaman. Gamit nga daw ang kanyang jinky ay nagagawa nitong manipulahin ang tubig at oras nga daw na tinamaan ang isang individual nito ay tiyak na lulubo ang kanyang katawan na para bang isang sponge at batay nga daw sa kanyang paliwanag ay malamang na nauunawaan na nitong si Zanka kung ano ang kanyang ibig sabihin dahil sa sandaling nasobrahan nga daw ang isang tao sa pag-absorb ng tubig ay malamang nasasabog ang kanyang katawan. Napatingin nga sila dito kay Engine at natanong nitong si Boy Baston kung papaano ang isang ganong klase ng jinky ay hindi kaagad napuna nitong si Engine lalo na't napakatalas nga daw ng pandama mayroon ito kahit nakatalikod pa. Sinagot naman siya ni Tamsi na buwat sa nagagawang gamitin nitong si Delmon ang kanyang jinky batay sa kanyang kagustuhan at inactivate nito ang silent nozzle. Hindi nga raw ginagamit nitong kanyang kaibigan ang naturang bagay sa sinuman, kaya't malamang ay may kakaibang taktikang isinasagawa etong si Amo upang isagawa ito ni Delmon. Doy naging seryoso nga rin etong si Ryu at isinaad na kahit hindi pa malinaw para sa kanya ang lahat, ay nauunawaan naman niyang kinakailangan muna nilang mag-focus na pakalmahin etong si Delmon. Kaniya nga raw aalugin ang ulo nito nang maayos ang nasirang tornilyo sa utak. Ngunit agaran naman siyang pinaalalahanan nitong si Zanka na lubang napakadelikadong harapin ng mag-isa etong nasabing janitor at kinakailangan muna nilang magplano ng koordinasyon bago man tuluyang tamaan nito ang isa sa kanila. Ngunit kapwa nga sa mga oras na iyon ay naalala nitong si Ryu ang naging payag ni Amo na hindi lamang nag-iisa ang traidor sa kanilang grupo kung kaya't napatingin nga ito kay Zanka at seryosong nasambit na sa ngayon nga daw ay mukhang hindi na siya maaaring basta-basta na lamang magtiwala sa sino man sa kanila na talagang ikinabigla nga nitong marinig. Ngunit mas minabuti nga nitong muling sumigaw na lamang ng malakas at nagbigay ng isang babala para dito sa dalaga. Buhat ng muling ang nagsagawa ng isang pag-atake etong si Delmon na inadjust na ang water pressure ng kanyang jinky sa mas malakas na puwersa na ating masisilayang nagawa pang ang wasaki na ang malaking bahagi ng pader sa nasabing silid. Namanghanga sa nagawa nitong si Delmon etong si Amo, ngunit muli nga niya itong pinaalalahanan na maging mas maingat pa sa pagsasagawa ng kanyang pag-atake, buhat ng posibleng malaking bahagi ng gusaling naroroon ang masira niya. Samantalang maswerte naman etong si Ryu na nakaiwas sa nasabing atake gamit ang kanyang mabilis na reaksyon at flexibility, habang mababakas din dito ang di makapaniwalang itsura matapos na matagumpay na makipagpatintero kay kamatayan. Natatawa nga etong si Amo sa kanyang nasisilayang kalituhan ng mga janitors at ipinaalala pa nga na kung nakinig lamang sila at pinagbigyan ang kanyang kagustuhan ay hindi mangyayari ang lahat ng ito. Muli ngang tiningnan nitong si Tamsi etong si Rudo na kasalukuyang tila ba nagdedeliryo at iniisip na nakabalik na siya sa langit. Gayun din, isa di umanong disciple etong lalaking nasa kanyang harapan. Bagamat eto nga ay walang iba kundi si Tamsi na kapwa katabi etong naguguluhan ding si Zanka. Pagkatapos ay napuna nitong si Boy Baston ang kakaibang amoy na bumabalot sa loob nitong silid na ayon pa sa kanya ay isang klase ng amoy na tila ba nagtitrigger sa kanyang nakaraan. Sinang-ayunan naman siya nitong si Amo mula sa klase ng halimuyak na kanilang nalalanghap ay pinapanumbalik nga daw nito ang iba't ibang klase ng alaala mayroon ng isang individual habang ang kanyang kaanyuan ngang tinataglay ay dahan-dahang nagbabago sa paningin nitong si Rudo at tuluyang nagiging kamukha nitong si Chiwa na minsan niyang naging pinakamatalik na kaibigan. Gayun din ang babaeng lihim niyang nagugustuhan mga master. Batay nga sa halusinasyon nitong binata ay muli siyang nakabalik na sa langit habang nasa harapan etong si Chiwa. Naguguluhan nga siya buhat ng patuloy na nasa kanyang pangangalaga pa rin ang teddy bear na kanyang iniregalo sa batang babae. Hindi nga niya alam kung ano ang nangyayari at malakas na binigyang diin na imposible iyon buhat ng itinapon iyon ni Chiwa matapos na mapagbintangan siyang pinaslang etong si Recto. Samantalang ang kanyang pagkilos nga ay lubos na ikinababahala na rin itong si Tamsi. Buhat ng nagpapakita na nga ng senyalis na nagsisimula ng mapasailalim ng manipulasyon nitong si Amo etong si Rudo. Malamang nga daw
na nasisilayan din ito ang mapait niyang nakaraan habang namumuhay pa sa langit. Dulot ng misteryosong kapangyarihan, mayroon etong babaeng nasa kanilang harapan. Kinundi na naman nitong si Amo ang payag nitong si Tamzi at ayon pa nga sa kanya ay wala siyang anumang ginagawang pagkontrol sa isipan nitong kanilang mga kasamahan at tanging ang pagbibigay lamang ng halimuyak na nagmumula sa kanyang sapatos ang kanyang ginagawa. Nagdudulot nga daw ito sa sino mang individual na makalalanghap ng iba't ibang klase ng emosyon mula sa nakaraan at napupuno ng kagustuhang protektahan siya mula sa anumang klase ng panganib. Pagkatapos ay napahinto nga etong si Amo sa pagsasalita buwat ng kanyang napagtanto na napasobrahan na ang kanyang pagiging madaldal. At etong ang si Tamzi at Sanka ay naunawa ang kinakailangan nilang magsuot ng maskara upang hindi maapektuhan ng kanyang kapangyarihan. Nagpasalamat nga etong dalawa sa kanyang kadaldalan buwat ng sa ngayon ay alam na nila ang tamang pagkilos sa kasalukuyan. Paliwanag pa nga nitong si Tamzi na may kahinaan at posibilidad ng panganib din para mismo dito kay Amo ang paggamit ng nasabing abilidad kung ang sino mang makakalanghap nito ay taong nagtataglay ng pagnanais ng matinding paggiganti. Nagalit nga etong si Amo sa payag nitong si Tamzi at binigyang diin na tanging kasiyahan lamang ang ipinagkakaloob niya sa sino mang makakalanghap ng klase ng amoy na kanyang inilalabas. Kasalukuyan namang patuloy na nag-hallucinate etong si Rudo sa harapan nitong ilusyon ni Chiwa at inilalabas ang hinanakit na nararamdaman buwat sa pagtraidor nitong nag-iisang itinuturing niyang matalik na kaibigan. Ngunit tila ba naguguluhan nga siya habang pinagmamasdan ang masayang pagmumuka nitong batang babae na mahigpit na yakap ang kanyang inayos na teddy bear at hindi maiwasang makadama ng kasiyahan na mas lalong ikinalito nitong binata. Pagkatapos ay nabigla nga siya nung kanyang masilayan na itong mga tinatawag na disciples ay lumapit dito kay Chiwa at ginagawan siya ng hindi maganda. Kasabay ng malakas na paghingi nito ng tulong para dito kay Rudo. Sa kabilangan ng ito ay si Amo na nagkukubli sa ilusyong likha ng amoy ng sapatos ay agarang tinugon siya nitong ating pangunahing tauhan at binigyan ng tig-isang sapak etong sina Tamzi at Sanka na talagang hindi nila lubos na gustuhan. Galit na galit nga etong si Boy Baston na nagtanong dito kay Rudo na kapwa nga napatingin din sa kanilang harapan at nawikang hindi na nga raw siya mahina katulad ng dati at nagtataglay na ng kapangyarihang magagawang protektahan ang mga taong mahalaga para sa kanya. Napasulyap nga rin sa bawat sulok etong sina Tamzi at Sanka at kanilang kapwa napuna na maging etong si Ryu at Folio ay napasailalim na rin ng ilusyong dulot ng amoy na inilalabas ng jinky ni Amo. Ayon pa nga kay Tamzi na nagkamali nga daw sila ng kalkulasyon sa maaaring posibilidad ng panganib na kanilang kahaharapin. At huli na para sa lahat ng kanilang mga kasamang napasailalim ng kapangyarihan nitong si Amo. Seryoso ngang nasambit nito na ayaw nga raw sana niyang gamitin ang kanyang jinky laban sa kanyang mga kasamahan. Subalit sa ngayon ay wala na siyang ibang pagpipilian pang gawin mga master.